Magandang araw sa inyo mga idol. So alam kong gusto nyong malaman kung magkano na nga ba ang aming natitipid or magkano na nga ba ang aming nagiging bill sa aming monthly consumption dito sa aming solar setup. So for today's video mga idol, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang aming binabayaran buwan-buwan sa aming electric bill at kung paano ko ito na-achieve sa ganitong klaseng solar setup. So dito nga sa aking right mga idol, ito ay ang ating 12 volt solar setup. Ito ay pure 12 volts at walang AC na load mga idol. So pang ilaw-ilaw ko lang talaga itong mga to at saka saksakan ng mga DC fan mga idol. So dito naman sa aking left side, ito ay ang ating 24 volt setup na 90 Ah at saka 1 kilowatt na inverter. So, dito sa ating inverter mga idol, ang pinapagana po talaga nito dati ay ref na 24/7 lang talaga. At saka washing machine sa tanghali at saka mga electric fan. So, nitong nakaraan kasi mga idol ay nagdagdag ako ng isang 450 watts na panel. So, bari dalawa na po sila. Dalawa na yung solar panel natin. Kaya ngayon, ang nidagdag sa load ko sa tanghali ay isang 450 watts na rice cooker. Okay, so ito na nga ang aming first bill of the month dito sa aming bahay, ano, kasi bagong bahay, so bagong kontador, bagong bill. So, syempre, para naman hindi sabihin ng iba na sinasabi-sabi lang natin yung nakakatipid ba tayo, kailangan natin patunayan, no? So, ito mga idol, first bill namin December, so mataas ng singilan dito sa amin noon, 21.8. So, nag-bill tayo dito ng 888.55 pesos. Sunod naman, January, 457. So, ang consumption namin dito ay 23. Dito sa January, 40. Ito, 40 kilowatt use. Okay, so January, February, so 235 na lang mga idol, no? 14 kilowatt lang ang ginamit natin. So, next, March. So, 10 kilowatt na lang mga idol. 92 pesos. April, 265. 19 kilowatt. So, tumaas tayo ng konti, ano? So, next, May, 22 kilowatt use, 310. Okay. So, hindi pare-parehas yung consumption ko dito mga idol kasi nagbabari yan or nagdedepende yan sa panahon. May mga panahon kasi mga idol na tagulan. So, pag tagulan, medyo kakapusin tayo sa harvest. Based sa aking setup, kinakapos ako, no? So, pag kinapos ako ng harvest, lilipat ako sa DU. So, nagkakaroon ng instances na solar DU ang aking paggamit. Kaya nagkakaroon ng pagkapare-parehas ng aking mga consumption sa aking bill. So, next naman, dito, nagkaroon kasi ako dati ng listahan para matrack ko yung natitipid ko at yung nagagamit ko. So, nagkaroon ako ng comparison sa solar at saka sa aking DU. So, nung December, nag-bill na tayo ng 888 pesos, no? So, magkano ba ang natitipid natin sa ating solar? Kung nakakatipid pa ba tayo? So, dito mga idol, nung December, nag-bill nga tayo ng 888 pesos. So, ang kilowatt use natin ay 40. So, sa solar, meron naman tayong consumption dahil meron tayong watt meter sa solar. Natra-track ko yung consumption ko sa solar. Sa ano lang to mga idol, sa 24 volts lang to. So, sa 12 volts, wala tayong record doon. Dito lang sa 24 volts. Okay, so, balik tayo dito. So, sa 24 volts, sa setup, so, ang load nga nun ay ref at saka electric fan at saka cellphone charge. So, sa solar, nakatipid tayo meron tayong consumption na 28.8 kilowatt. So, kung kukumpitin natin yun, dito sa singilan namin dati na 21.8, so, ito yung natipid natin, 628 pesos. At nagbayad tayo sa DU ng 888. So, meron tayong savings na 628.
Bukod pa dito, kung nako-compute ko yung 12 volt setup ko, yung consumption ko dun, ay higit pa dito sa 628 ang aking savings dahil meron akong mga load dun na 2 electric fan at saka 6 na ilaw. Yung electric fan, ano lang yun mga idol, DC lang yun, 2 DC fan. Sa January, so meron tayong consumption dito ng 18 kilowatt, 18.1. So nakatipid tayo ng 360. Nagbayad tayo kay Dio ng 475, no? February, nakaka-consumption tayo ng 23.7. Ang savings natin doon ay 519. Ang binayaran lang natin sa Dio ay 223, ano? So March, nakagamit tayo sa solar ng 22 kilowatt. So ito yung 92 pesos, no, sa Dio. 10 kilowatt na lang. So malaking natipid natin dito, 347, no. Okay, April, 37.4 ang ating nagamit sa solar. So meron tayong savings na 557. Sa Dio, 265. At nung May naman, mga idol, ay nakagamit tayo kay solar ng 47 kilowatt at sa Dio ay 22. So naka-savings tayo dito ng 641. At sa Dio, nagbayad tayo ng 310 pesos. Okay, so ito ang aking record simula nung naikabit yung solar dito sa aming bahay. Ayan mga idol. So, huwag niyong pansinin to, record ko lang din ng gasol to mga idol. So yun nga, na-mention ko sa inyo na nagdagdag na tayo ng solar panel para makabawas din tayo dito sa gasol. Dahil gagamit na kami ng electric stove mga idol, or yung rice cooker na 400 watts. So ano na lang ba itong binabayaran natin sa Dio, ano? Ito na lang po yung mga excess na appliances namin na sa computation ko ay hindi nakakayanin ng baterya or hindi na rin kakayanin ng inverter. Isa na dito mga idol ang ating plancha na kapag sinaksak mo kasi yan ay continuous na yan mga idol na pumapalo yung wattage niya. So dito kasi yung plancha namin 1 kilowatt. Ang inverter lang natin ay 1 kilowatt. Plus may continuous running pa tayo na ref. So kapag sinaksak yung plancha, ay automatic na lalagpas na tayo sa capacity ng inverter. At ang isa pa dito na load ko na hindi nakalagay sa DU ay yung water pump na 12 volts na nakita nyo naman sa ating video. Pero meron tayong double throw na ginawa doon. Yun nga lang, ginagamit lang namin yun kapag brownout out or blackout dito sa DU namin. So, yun na lang mga idol ang hindi nakalagay sa ating solar. Pero siguro in the near future, pag nag-upgrade pa tayo, ay makukuha na natin ang zero bill. Hopefully mga idol, within this year po, para ma-maximize natin yung usage or yung ano natin, yung trabaho ng solar natin. So, yun lang mga idol, ano, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa ating setup na 12 volts at 24 volts kung magkano ba ang natitipid, no? So, dito sa aking natitipid ay malaking bagay na yun mga idol, no? Lalo na kapag brownout out. Napakalaking bagay mga idol dahil unang-una, meron akong chikiting. So, hindi na po siya pagpapawisan sa gabi. Hindi na rin po tayo mangangapa sa dilim pagka brownout dahil meron na po tayong solar. So, advice ko lang po sa inyo mga idol, habang may naitatabi kayong mga budget, ay simulan nyo na pong mag-setup. Kahit na small setup lang muna. Kahit mga pang ilaw-ilaw lang muna, pang DC fan. Kasi lahat naman tayo dyan nagsisimula. So, huwag nyong biglayin mga idol dahil kapag binigla nyo, ay talagang masakit sa bulsa. Itong solar setup na to, sa akin, dito sa amin, ay hindi rin naman po biglaan dahil hindi rin naman po tayo mayaman. So, nakapag-ipon lang ng konti, paunti-unti lang mga idol. Nakapag-ipon naman, paisa-isa yung mga materyales hanggang sa makompleto, hanggang sa unti-unting nabuo. So, ito na nga, meron na tayong dalawang solar setup.
So, next video natin mga idol ay unti-unti nating gawa ng tutorial kung paano mag-setup ng small solar setup para sa ating mga newbie dyan or mga gustong mag-DIY na gustong matuto. Abangan nyo ang ating mga videos mga idol. So sana suportahan natin ang channel na ito para marami pang uh, mai-share na videos sa inyo mga idol. So yun lang po. Maraming salamat mga idol.